Greetings mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, at saka po ang inyong mga mahal sa buhay, kayo ay okay at malayo po kayo sa anumang kapamakan at ligtas po kayo sa anumang hindi magandang bagay. Okay? Maraming salamat. All right. So, ah, ang ating pong bago tayo magpatuloy pala no sa ating usapin no ay ay pwede po bang makahirit po sa inyo sa sa ating mga subscribers po natin, lalo na kung hindi pa napag-subscribe because alam po ba ninyo, ayon sa datos ng YouTube ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi naman po subscribers. So if you find our videos interesting, no, at tsaka may informative naman, siguro man hindi naman po kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, shares, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss. Because for all you know, mapinag-usapan po natin dito ay maaring may relevance po no, sa inyong mahal sa buhay. It could be your friends, it could be your neighbors, no, kakilala ninyo o kaibigan ninyo. At ang ating pong napag-usapan dito, pinapag-usapan, ay may mapupulot din po sila and it could be of help no sa kanila. Okay? Kaya sa natin lagi, di ba? Ay lamang na ang may alam sa batas. And of course, I would like to take this opportunity no na pasalamatan po ang ating mga subscribers, lalo na yung ating followers natin, nagse-shares po sa atin no. Kahit iba-iba pong panig sa mundo kayo naroroon no. Yung mga lalo na hindi nag-i-skip ng mga ads. Thank you very much no. Alam nyo kung sino kayo. Nasa Baguio City, merong sa Russia, merong sa Israel, merong sa Macau, merong sa Hong Kong, merong sa West Coast. Thank you very much no sa inyong pagtangkilik at suporta no sa ating videos. Kung hindi po sa inyo ay baka mawalan po tayo ng motivation to go on no to proceed with our advocacies na mapalawig pa natin ang ating advokasya by sharing the legal information no at mga legal na bagay, kaalaman no, sa ating mga kababayan. Particularly sa mga OFWs po natin no, na siyempre kahit paano dahil ang mahal sa buhay ng OFWs ay siyempre nasa kanilang pamilya no, sa Pilipinas, okay? So, ay maring one way or the other na pag-usapan natin dito ay meron ding kinalaman no, sa kanilang situation. Kaya kahit paano ay nakatulong po kayo no, by your not only subscribing but for sharing no the videos na napag-usapan natin. Okay? And of course, don't forget na i-likes no because the more you share, the more you like ay mahuhuli po tayo ng algorithm ng YouTube at mas mapalawig pa natin ang ating advokasya kasi marami pong makapag-share po sa atin. Okay? Maraming salamat. Okay. So, ang ating pong pag-usapan dito ay may sulat po sa atin si Maribeth Elcarty. Alright? So, yun ang sinasabi minsan, no? Na minsan kasi itong may kinalaman again, no? Pagbibili po tayo ng lupa, ay always palagi tayong sinasabi, exercise due diligence, okay? Katulad sa sabi natin, una, tingnan niyo ng mabuti yung titulo bago ninyo bilhin. Kasi yung lupa, for all you know, baka may kaso po yan. Pag may kaso yan, nakalagay doon less pendants. O ibig sabihin ng less pendants, may kaso. O kaya may adverse claim. Pag may adverse claim, ibig sabihin may naghahabol. Okay? So, katulad nitong sulat po sa atin ngayon, ay mukhang hindi po niya napansin na meron pong lien doon sa titulo na nagsasabi na hindi maaring i-transfer sa buyers, no? Maghihintay pa raw ng 2 taon bago ma-transfer. In short, yun ang tinatawag nating lien. Nabili na niya ito ngayon. So, ang tanong niya kasi sa atin, no? Meron bang ganyan na may pinagbabawal na hindi pwedeng mailipat sa iba. So, itong sulat niya sa atin 'no, basahin na lang natin para magkaroon kayong idea, okay? Sabi niya,
Asking po, attorney, nakabili po ng 150 square meter lot. Napa-individual title na po ito mula sa mother title at makukuha na po individual title nito na naka-under name ng owner-seller. Gusto po sanang maipa-transfer agad sa name ni buyer. Kaso itong huli, ang sabi ng seller, may tatak daw yung likod ng mother title, noting na bawal pa daw po pala ito ibenta. Okay? Ano po yung nakatatak? Ay, ang problema, hindi po natin alam kung ano po yung nakatatak, no? So, kasi marami pong klaseng lien, no? Or annotations, no? O memorandum diyan sa titulo. So, hindi po natin, so, ang tanong niya, ano kaya yung nakatatak? So, bakit bawal pa ibenta? Agricultural land, ayun. So, po pala ang qualification ng lot. So, ito yung magic word. Sinabi niya agricultural land. So, ang idea natin dito, pag agricultural land at merong prohibition sa paglipat, malamang po na itong lupang ito, no, yung sinatawag niyang mother title, ito po ay may tuturing natin isang Certificate of Land Ownership Award or CLOA, na kung saan po ay mayroon po itong restriction, na kung saan pinagbabawal po ang pagbenta nito, pagsanla po nito, no? Within the 10 years holding period, kung tawagin, from the time the issuance of the CLOA title and possession po ng land reform beneficiaries. So during that time, yung 10-year holding period, ay pinagbabawal po ang paglipat, pagbenta po nito. Okay? Ngayon, ang sabi dito, after 2 years pa daw pwedeng may transfer. So pag after 2 years pa, ang deduction ko nito, ganito yan. Maaari na yung land reform beneficiary na mayapa. Okay? Now, yung land reform beneficiary, 8 taon pa lang niya itong hinahawakan from the time it was awarded to him or nakakuha siya ng possession. Bigla siyang nawala, namayapa siya. So, siyempre, nagkaroon ng settlement of estate ngayon na kung saan ay yung kanyang mga anak, siyempre, bilang tagapagmana, ay sila yung naghati-hati na doon sa naiwang lupa. Kaya lang, dahil ito'y may covered pa rin ng restriction, okay? Ngayon, tandaan po natin, tulad ng nasabi natin kanina, di ba, na hindi ang CLOA property, lote, ay hindi po pwedeng ilipat po yan sa loob ng 10 years holding period. So, exception, exception, except for hereditary succession. Ito na po yun. So, bagamat as a rule, hindi pwedeng ilipat ito sa iba, okay? During the 10 years period, ang exception po nito is by hereditary succession or intestate succession, na kung saan yung land reform awardee, which is ganitong nangyari, ay namayapa na. Okay, pumanaw. So, siyempre, ito yung exception nito, ay pinapayagan naman ng batas siya na ilipat ito sa kanyang mga tagapagmana. However, yung mga tagapagmana ay covered pa rin sila doon sa lien no? O doon sa memorandum encumbrance doon sa titulo ng lupa. So, kung 8 years yung na hinahawakan pa, no, ang original CLOA member, that means kulang pa ng 2 taon. So, maghihintay pa ng 2 taon upang mailipat, no, sa iba yung nasabing property. This could be only the logical explanation kung bakit maghihintay pa kayo ng 2 years. Okay? So, ang sabi nga dito, another question po, kung may tatak na nagsasabing bawal pa ibenta, bakit ipapasubdivide naman po ang mother title? So, yun ang ano natin. Bawal nga ibenta, pero nagkaroon ng intestate succession or by hereditary succession, kaya yung mga heirs niya ay inaalaw ng batas na inesubdivide ito. Sila din naman, no? But it doesn't mean na dahil na-subdivide ito, ay pwede nilang ibenta because yung mga heirs na yan, they are still covered, no, by
by the lien of that property na hindi ito maaaring ibenta within the 10 years holding period. So ito yung nagbibigay po ng explanation, no, kung bakit nagkaroon ng lien. So ang maging leksyon po natin dito, every time na bibili po tayo ng title, ng lupa, I mean, so always examine first, no, lalo na kung sinasabing titulado 'yan o kung hindi man titulado, mayroong tax declaration certificate. Lagi po nating i-examine yung titulo ng lupa. You can ask for the certified true copy of the title para malaman ninyo. This is part of due diligence para malaman ninyo, o ito ba yung titulo nito, existing ba? Kasi pag may certified true copy na galing sa Register of Deeds, it means existing yung lote na yon, yung titulo na yon. So tingnan ninyo, yung bang pinresenta na Xerox copy sa inyo, pag i-compare ninyo sa certified true copy, magkapareho ba ito? Pareho ba yung pangalan? Pareho ba yung lot number? No? Pareho ba yung location ng property? Mga boundaries, area, no? At wala bang lien? Katulad ito, wala bang tatak? Okay, pag may tatak yan, may lien kasi maraming tatak, no? Minsan, may lien doon, lalo na kung ang lupa ay galing sa pre-patent, ay may lien po yan under Public Land Act 141, may lien po yan na kung saan pagkakailanganin ng gobyerno yung lupa, ay maring mabuhi nito and without the entitlement of tinatawag nating just compensation. Okay? Or nakalagay din doon, subject to legal easement, no? Maaring may right of way. So tingnan niyo mabuti bago po kayo bumili po ng property o yung lupa, no? Kasi maaring may nakalin dito. Halimbawa, ano pang example ng lien na nabanggit natin kanina? Aba nyo alam, meron palang kaso. Pag may kaso yung lupa, nakalagay doon res pendens. That means there is a pending litigation, no? At kung bibilhin nyo ito, maaring pag binili ito, pag natalo yung naka-registered na pangalan dito, ay maaring ay kayo din apektado pag natalo siya. Okay? Sayang yung perang binayad ninyo. Or merong adverse claim, may naghahabol. Okay? So, bago nyo bilhin, siguruhin nyo muna sa pamagitan ng pag-examine ng titulo na walang lien, walang adverse claim. Okay? Tulad nito, no? Ay, nas, ay, ay nakabili na siya bago niya napansin na pinagbabawal pala ang paglipat nito. Pero nakabili na. Okay? So kung hindi man kung sakali nagkaroon ng aberya at hindi ito papayagan, no, ng Department of Agrarian Reform, siya yung talo. Kaya of course, no, dagdag pa rito, no, Maribeth Elcarte, tandaan po rin natin, no, ay kailangan din bukod po doon sa pag magkaroon kayo ng deed of sale, katulad nagkaroon na kayong bilihan, ang sabi ng batas, kailangan muna kumuha ng prior DAR clearance. Ano ang ibig sabihin ng prior DAR clearance? Bago kayo bumili, ay dapat kumuha muna kayo ng DAR clearance, no, na kung saan ay ang paglilipatan po nito ay qualified naman at wala na pong problema, no? Wala na sa tinatawag nating holding period ang lupa at maaari na itong ilipat, no, o i-transfer sa iba. So in this way, smooth sailing ang inyong pagparehistro nito sa Department of Agrarian Reform at saka sa Register of Deeds, no? At mailipat ang titulo na sinasabi mo, itong 150 square meter lot sa inyong pangalan. Okay? So I hope na bigyan po natin ng katugunan ang katanungan, no, ni Maribeth. Of course, kapasok pa lang, kung hindi pa kayo napag-subscribe, hirit po ako, no? Paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin, no? And upang sa ganun, matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, no, sa ating mga kababayan. Lalo na if you find our videos, no, interesting and informative. So kung hindi pa kayo napag-subscribe at hindi mo po kalabisan, pwede po pang paki-hit nyo po yung subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag meron po tayong mga updates, you'll be duly notified. Hanggang dito na muna tayo. No? I hope to see you again in the next video po natin. Okay.